John 19 verse 30, ganito ang nakalagay. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagutan at nalagot ang kanyang hininga. Actually, ito yung ika-anim na wika. Sabi niya, naganap na at nalugot na yung kanyang hininga. Confident tayo na anumang simulan ng Panginoon, siya ang tatapos. Diba? Yung sinimulan sa atin ng Panginoong Yesus, siya ang tatapos hanggang sa pagdating niya o hanggang sa kamatayan natin. Diba? Kasi nakalagay yun sa Philippians 1:6. I am confident of this very thing, that he who began the good works in me, he shall finish it till the day of Christ Jesus. Ano mang pinasimulan sa atin ng Diyos na pagbabago, siya ang tatapos, hindi tayo. At then, meron pang verse sa Bible sa Hebrews 12:2. Fix your eyes on Jesus. He is the author and finisher of our faith. Siya rin ang finisher ng ating pananampalataya. Hindi tayo ang tumatapos talaga. Diba? Kundi, si Kristo na nasa atin, tinutulungan tayo matapos natin yung ating takbuhin sa buhay. Diba? Nang simulang-simula pa, ang tao ay kawangis ng Diyos. Diba? Ang ibig sabihin noon, perfecto tayo nung pasimula. Kaya lang naman ng tao nagkasala dahil ano? Sabi ng Diyos kay Adan, kay Eva, huwag niyong kakainin ang bunga ng mabutit masama. Ang ginawa nila ay ano? Kinain nila yung bunga ng mabutit masama. Ng karunungan ng mabutit masama. Diba? Nagkasala sila hindi dahil sa pagkain nila noon. Nagkasala sila dahil sinuway nila ang utos ng Diyos. Diba? Parang sinabi sa bata, huwag mong kainin yung candy. Yung isang bata, kinain niya yung candy. Yung isang bata, hindi niya kinain niya yung candy. Pero yung isa, pinagsabihan na huwag mong kainin. Sino nagkasala? Yung bata na pinagsabihan na huwag mong kainin yung candy. Pero yung bata na hindi pinagsabihan, hindi niya alam yon, hindi nagkasala. Dahil bakit? Wala namang utos sa kanya yun eh. Ako niya ibig punto. Hindi nagkasala si Adan at Eva dahil kinain nila yon. Nagkasala sila dahil sinuway nila ang utos ng Diyos. At ang parusa noon ay ano? Kamatayan. Diba? Kaya, nung nagkasala si Adan tsaka si Eva ng kamatayan, sabi ng Diyos, bakit kayo nagtatago? Kinain po namin yung bunga ng karunungan at mabutit masama. Anong ginawa ng Diyos? Pumatay siya ng hayop at ginamit niya yung balat, tinakpan yung ginawang damit ni Adan tsaka ni Eva. Anong ibig sabihin nun? May promise na ang Diyos na mayroong sakripisyong mangyayari. Na si Kristo o ang anak niya, ang mahal niyang anak, ay magiging sacrificial lamb sa tao. Bakit? Dahil ang tao nagkasala. Diba? Ngayon, pumunta kay Abraham na tayo. Kay Abraham, anong nangyari? Sabi ng Diyos sa kanya, ialay mo ang iyong anak, si Isaac. And willing si Abraham na ialay si Isaac eh. Kaisa-isa niyang anak yun. Diba? Pumunta sila sa bundok at nung sasaksakin na niya, sabi ng Panginoon,
Huwag. Huwag mong sasaktan yung anak mo. Tapos meron isang ram na nakasabit yung sungay doon sa bus, sa mga talahiban siguro yon. Diba? Yun ang ialay mo. Diba? Nakaligtas ang tao, si Isaac, dahil merong inalay na ram doon para patayin bilang sakripisyo. Pero willing si Abraham na ibigay yung anak niya sa Diyos. Kasi hindi ng Diyos willing ibigay yung kaisa-isa niyang anak para sa tao. Then kay Moises, ganun din. Diba? Ano kay Moises? Inutos ng Diyos sa mga Levites na every year maghahain kayo ng tupa na walang kapansanan, malinis, perpektong tupa, yearly, iaalay nyo para saan daw? Para bumuhos ang dugo para mapatawad kayo sa kanyang mga kasalanan. Kaya yearly, tuwing piyesta, mayroon silang inaalay na isang tupa at ilalagay nila sa Holy of Holies. Katubusan ng kasalanan ng Israel. And yearly, ginagawa nila yon. It is a foreshadow ng pangako ng Diyos na ang anak niya, ibibigay niya sa kasalanan ng sanlibutan. Diba? Kaya yearly, ginagawa nila yon. Dumating ang ating Panginoon. Ipinanganak siya saan? Sa sabsaban. Lumaki siya na hindi nagkakasala. Diba? Ni isang kasalanan walang ginawa ang ating Panginoon. Perfecto siya na buhay. Diba? Then, pagdating ng araw ng 30 years old na siya, 33, no? Ipinako siya sa krus. Diba? Willing siyang mamatay para sa atin. Diba? At yun na yung word na ginamit niya. It is finished. Yung word na tetelestai, ginagamit yon sa ng mga servant. Pagkatapos siyang pinatrabaho siya, gawin mo to, maglinis ka ng ganito. Pag natapos na yung servant, alipin, pupunta siya sa master niya at sasabihin niya, tetelestai. Ibig sabihin, tapos ko na yung kampaning ko, naganap na yung pinagagawa mo sa akin. Diba? Ibig sabihin, tapos na. Kaya yung sinabi ng Panginoon sa krus na tetelestai o naganap na, anong ibig sabihin nun? Unang-una, naganap na sa Mateo 5:17. Ganito ang nakalagay. Huwag niyong akalain na parito ako upang ipaluwalang bisa ang kautusan at mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin iyon, ganapin iyon. Unang-una, kaya niya nasabi yon upang matupad ang lahat ng hula ng mga propeta at kautusan tungkol sa Kanya. Hindi para maipawalang bisa yung kautusan, kundi para tuparin, ganapin. Diba? Sabi niya, hindi ako naparito para ipawalang bisa ang kautusan ng kautusan ni Moises, ng mga propeta, kundi ganapin iyon. Kaya niya nasabi yung naganap na. Pangalawa, yun yung mission niya. Diba? Ang mission niya ay sa Luke 19 verse 11, ang aking misyon sa buhay ay hanapin ang nawawala at iligtas ang nawawala. Di ba? Ginanap niya yun. Ibig sabihin,
Anumang pinasimulan ng Panginoon, tinatapos niya. Anumang purpose niya sa buhay niya ni Jesus, tinatapos niya. Tayo, ganun din. Anong purpose natin sa buhay? Tinatapos ba natin? Diba? Ang kaligtasan, libre. Pero ang pagsunod sa Panginoon, hindi libre. May sakripisyo dyan eh. Diba? Nasa atin na nga yan kung hahaba ng hahaba yung panikpanaog natin eh. Kasi hindi natin nagaganap eh. Pero, confident tayo na anumang sinimulan ng Diyos sa ating buhay, tatapusin niya yan. Kaya nga lang, ilang beses kaya babalik-balik po tayo. Di ba po? Kung hindi natin ginagawa yung purpose natin sa buhay. Diba? Kasi ang mangyayari lang yan, alam na natin eh. Kaya si Jesus namatay sa krus, bakit nga ba? Bakit kailangan si Jesus magbayad sa ating kasalanan? Diba? Unang-una, because God is love and then God is just. Pwedeng sabihin ng Diyos na ang tao na nagkasala, pinatatawad na kita. Wala ka ng kasalanan. Because He is a God of love. Pero hindi siya just. Kasi kailangan merong magbayad eh. Diba? Para maging just ka, halimbawa ikaw isang judge, para maging just ka, pinatatawad na kita sa krimen mo, kawawa naman yung ginawan mo. Diba? Dahil hindi ka nagbayad eh. Merong magbabayad. Kaya kailangan ni Jesus mamatay para may magbayad. Diba? Magkasama lagi yun eh. Yung love, tsaka yung just ng Panginoon. Kaya nga, si Jesus, simula nung ipinanganak, hindi nagkasala. Kasi kailangan sa isang tupa, walang kasalanan. Parang yan, bigyan mo isang tao, bawat isa sa atin, merong isang tao, bigyan mo ng isang papel na puting-puti. Tuwing magkakasala ka, tutuldukan natin. Pagka isang araw pa lang, 10 tuldok na. Di ba? Pagkatalipas ng 3 taon, halos puno na. Di ba? Sa tuldok pa lang yun, di ba? Kasi hindi natin kaya. Mahal na mahal natin yung kasalanan eh. Di ba? Alam ng Diyos yun eh. Pero si Jesus, wala ni isang tuldok. Siya lang yung karapat dapat. Kaya nga sa Revelation, nabanggit yun eh. Sino ang pwedeng mag-broke ng seal, di ba? Umiyak na nga yung mga nandun eh. Wala ba? Nalungkot na nga si Juan eh. Nung napansin niya nung walang kayang mag-broke ng seal. Tapos dumating ang Lamb, the Lamb of God. Siya lang pala. Kaya natuwa si John eh. Actually, hindi niya naalala yun, na nangyari na yun Pero nandun, nung napansin niya, wala. Ang dami-daming anghel, maraming tao nandun. Walang makapag... Si Jesus lang. Dahil siya lang yung hindi nagkasala. Kaya niya nasabi yung sa krus. Naganap ko na. Diba? Naganap ko na yung pinagagawa sa akin ng Ama. Na mabuhay na banal at mamatay para sa mga makasalanan. Diba? Kaya, yun yung ibig sabihin nun. Sa mga hintil, ang cross, yung sakripisyo ni Kristo, foolishness yan. Lalo na paraphrase ko, parang ganito sinasabi ni Pablo. Sa mga intellectual, spiritual, kasalanan,
Foolishness yan. O si Jesus namatay sa krus. Paano nangyari yun? Foolishness sa kanila yan eh. Di ba? Pero, para sa mga Hudyo naman, sabi ni Pablo, stumbling block. Katitisuran. Di ba? Korinto yan. Di ba? Nakalagay yun eh. Kasi bakit? Para naman sa kanila, hambalang si Jesus eh. Dahil hindi nga nila tinanggap si Jesus. Di ba? Kaya nga, doon natin makikita yung kanina ko nabanggit. Fix your eyes on Jesus because He is the author and the finisher of our faith. Diba? Dahil kung tayo lang mismo, kung sabi ko nga, parang isang papel yan, mauubos ng tuldok yun. Parang sinasabi natin na ganito, Lord, wala akong kakayanan na mabayaran ang kasalanan ko. Umaasa lang ako sa iyong anak. Yun eh. At dapat talagang nasa puso at nasa ating kaluluwa yun. Kasi madaling sabihin sa nguso yun eh. Diba? Madaling magsabi na, Lord, Ikaw ang Lord ng buhay ko. Ikaw ang nasusunod sa buhay ko. Naniniwala ako sa iyo. Diba? Pero, wala sa buhay. Diba? Yun yung mahalaga ron eh. Kaya nag-aaral tayo rito. Dahil ang pinag-aaralan natin, paano tayo malapit sa Diyos. Yun lang po.